Good morning, morning. Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga sa ating mga kapatiran natin sa Mindanao. Assalamualaikum. At sa mga taga Manila, sa NCR, Luzon, Visayas, Mindanao, magandang umaga po. Dito na naman tayo para magbigay ng opinion at kuro-kuro sa mga nangyayari ngayon sa ating kapaligiran. At ito po ay napaka gandang topic natin ngayon to. Kasi ang daming mga konen, ang daming mga nagsasabi na iimbestigahan to, mga past president, mga yung mga presidente noon na yung walang ginawa kundi ganito ganyan. Alam niyo po sa kwan, bago po tayo mag-umpisa, ito po yung pambungad natin na salita ng Diyos. Sa Ephesians chapter 5 verse 6 sabi niyan. Sabi po dito, "Let no one deceive you with empty words." Ano pong sabihin 'yon? Kasi karamihan po ngayon, ang daming mga trolls, mga kaibigan natin, mga kasamahan natin, mga nasa media na may promeso sa kanila, mga politiko, pinagsabihan sila ng ganito, pag ginawa mo ng ganyan, pumunta ka sa media, tapos sabihin mo to, at may premyo ka, at may bibigay ako sa iyo. Yun yung mga sinasabi ng mga dirty politics na sinasabi nila. At ito po yun sa Ephesians chapter 5 verse 6, "Let no one deceive you with empty words. For because of such thing, God wrath come to those who are disobedient." Yun po yun. Ang dami pong mga politiko ngayon na bago po sila naging nahalal. Ang dami mga promeso, mga ganito, ganyan. Pero at the backside, mga kanila, may may tinatago na hindi natin alam. Kaya mag-ingat po tayo. At sa 2 Timothy chapter 4 verse 3 na naman, "There will be a time no one will follow the truth." Andiyan po ngayon, andiyan po ngayon yung bending the law daw para i-please yung mga kababayan natin, mga tao. Yun po yung napakahirap po yun na kasabihan. At tayo po ay nalulungkot na ganito na pala ang natin, mga mambabatas natin, na hindi mo na iniisip yung mga sinasabi, ay ang daming nanonood. Mga inosenteng nanonood na para ayun, may patama po siya, sabi niya, bending the law just to please the people. Po yan, napaka-critical po na kasabihan po yun. Sabi nga po, ulitin natin sa 2 Timothy chapter 4 verse 3, "There will be a time no one will follow the truth." Yung mga batas natin, mga batas ng Supreme Court, batas ng mga ginawa ng mga batas ng mga mambabatas sa Senate, sa Congress, yun po, sila pong gumawa. Tapos ililiko, tapos hindi sinusunod. Yun po yun. At ito po yung natin yun, isang topic natin na napaka-critical ngayon at na sinasabi nila na yung past president, yung mga presidente noon, gaya ni Duterte noon, na ito ngayon is diversionary tactic ng mga demonyo, at gusto nilang imbestigahan yung lugar niya. At ito nga yung sinasabi nilang bending the law, just to please yung mga tao na hindi naman dapat. Ito po yun. At ito po yung presidente natin. Yung presidente natin, at
na kwan, panuurin po to yung presidente na to. Ito yung presidente na sinasabi niya noon. Yung ito, panuurin niyo to yung kwan, yung presidente na nagsasabi noon na pag hindi na stop yung corruption at ito pong mangyayari. At si Miriam Defensor, Senadora, formerly President, formerly Senador Miriam Defensor Santiago, at ito po yung kwan na akala nila walang ginawa, walang investigasyon noon. Ito po yung katotohanan, ito po yung pruweba na hindi po wala pong kwan, may nangyari pong investigasyon noon. At ngayon sa mga ibang tao, mga politiko, mga iba dyan, sarado ang isip at sinasabi nila ganito ganyan ang hindi pinakialaman yung mga corruption noon. Ito po yung tingnan natin na sinasabi ni Senadora Miriam Defensor Santiago noon na mga nasa DPWH na patungkol po sa corruption noon, na bilyon po ang nawala noon. Panuuri po to yung sinasabi ni Senadora Miriam Defensor Santiago at sinasabi ni Pangulong Duterte noon na sabi nila walang ginawa. Pero ito po yung pruweba. Panuuri po natin itong pruweba na to na sinasabi nila. Nagsasabi sa iyo niyo ngayon, dalawang bagay lang. If we do not have peace and order, at if we cannot stop corruption, this government, maybe our country will never develop. Baski ibigay mo sa isang tao ang termino ng presidency for 5 terms. Pagbagulo pa tayo after me, or it worsens after me. At if we cannot stop corruption, kawawa talaga ang Pilipino. Diretso na tayo. Sino ang kasabwat doon sa Public Works, itong 3 construction firms na ito? Your Honor, to be frank, we have not identified. Hindi mo ginagawa ang trabaho mo. Senator Lacson, please interrogate so that we can find out who was this person who allegedly gave 70 billion or received 70 billion in connection with this. Your Honor. Thank you, Madam Chair. No, you are not recognized. Mr. De Luna, sinong nakikilala mo doon sa Public Works? Nakikilala mo lang para inosente lang na pagtatanong. Dahil dyan po ako nagninegosyo, halos lahat po sila kakilala ko. Individual po lahat, halos kilala po namin. Alright, you are all stonewalling me. I am 63 years old. I was born 1945. I was not born yesterday. And I was RTC judge and awarded some of the highest awards for work in the judiciary. So siguro hindi naman ako napakagaga na sasabihin nyo sa akin, lahat yan kakilala ko. May mga kausap kayo doon eh. Pinagtatakpan ninyo.